So the widely held belief was disproven na pagka mayroong sakit, therefore may kasalanan. O pag nagkaroon ng kasalanan, therefore magkakaroon ng sakit. The widely held spiritual and natural law was challenged. Na pagka mayroong spiritually wrong with a person, magkakaroon siya ng naturally wrong condition. The very terrible condition was no one's fault, sabi ng Panginoon. At lalong mahiwaga, sabi niya, it was for God's exhibit. It was the man's condition, and the man's condition was to serve a divine purpose. Sabi, walang may kasalanan kaya siya ganyan. Niloob ng Diyos na magkaganyan siya para sa isang malaking kapakinabangan ng iba. The man had been suffering, yet it was to be for God's purpose. It was for the benefit of many people. Hindi naman bago sa atin ang konsepto ng sacrifice. Ang anak nga ng Diyos na sacrifice, walang kasalanan, pero hindi lang nabulag, namatay, pinatay, sa napakasakit na paraan para sa ikabubuti ng marami. Sacrifice, a sacrificial lamb, the concept of sacrifice is deeply ingrained in Jewish and Christian doctrine. Ano po ang isang practical na leksyon para sa atin yan agad-agad? Don't always ascribe problems to sin. Hindi ko may sakit ang isang tao, may problema, nalugi, nasunugan, iisipin mo agad, siguro may kasalanan. Pwede mo rin isipin, baka naman talagang nagkataon lang, tulad ng sinasabi ni Solomon, sabi niya, nagkakataon. A time and a season for something. Kung minsan naman, pwede mong isipin, parang si Job. Kasi yung tatlong kaibigan ni Job, nung nagka-dilu-dilubyo ang buhay niya, matapos makidalamhati sa kanya ng ilang araw, sinabi na, aminin mo na may kasalanan ka, siguradong napakabigat ng kasalanan mo, kaya nagkaganyan. At lalong bumigat ang pakiramdam ni Job, dahil sa halip na ginhawa, ang kanyang makuha sa mga kaibigang nakiramay, pag-uusig ang kanyang tinamo. Baka mamaya may inuusig tayong very righteous person. So don't always blame people for their problems. May problema na nga, sisisihin mo pa. Don't always moralize. Hindi lahat ng bagay merong moral dimension. Meron pala, katulad nito, exceptional case, although kadalasan meron na moral dimension, pero hindi lagi. At kung meron tayong hirap na nadarama, ano man ang katumbas itong pagiging bulag mula pagkabata, find godly use for it. Find godly use for your weakness, for your illness, for your disability, and pray for deliverance. At kung ikaw si Job na dumadaan sa isang pagsubok, again, as exhibit of God's wisdom and God's dispensation, pray that it might finish soon so that you can get on with your life after you have served a very divine purpose for God's agenda. At kahit mahirap maintindihan, magpasalamat tayo na tayo'y pinili at hinirang ng Diyos na maging kasangkapan para kahit man lang maging exhibit A ng kanyang kaso o ng kanyang argument. John 9:6-7. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Walang drama yung presentation, a few sentences, ang daming nangyari. So, let's take a look at Jesus' method, instruments of healing. Because that man got healed that very moment. So dumura siya sa lupa. Pinaghalo ang kanyang laway at ang alikabok. Yaki, sabi ng iba. Pero may mangyayaring himala. Kung ikaw yung bulag, huwag kang payaki-yaki. Napaka-importante na mangyayari. Anong isang elemento na ginamit ng Panginoon sa himala? Yung mismong galing sa kanya, His element, His spito. Something from Him. Something divine. Yun ang pinagsimulan ng lahat. Tulad ng lilikhain ng Diyos, ang unang tao, something from Him, yung spirit niya.
Anong ginawa niya? Hinalo niya sa alabok. Naging tao. Ngayon, nung hinalo ni Jesus, yung galing sa kanya, sa alabok, hindi naging tao, naging putik. Pero di ba ang tao ay dinidescribe din na putik? So you see the pattern of creation and recreation. When God the Father created the first human, yun ang ginawa niya. Now, Jesus was going to recreate the life of this man. Because he was born like that, he had to be born again in another dimension. Kailangan maging iba siya. Once more ang elemento, galing muna sa kanya, and then his feet on the ground, an element from the earth. Pattern yan sa Biblia. Pinaghahalo yung galing sa taas at galing dito sa baba. Something common, something profane, being dignified by something divine. So he made mud from his saliva and dust. Ano ang pamamaraan ng Panginoon na ito sa pagpapagaling? Mixture of things. Pinaghalo from above and from below. Very interesting. From the sacred and what you might call the profane or the base. From napakalinis to napakarumi, from dakila at banal to ordinaryong alikabok. From the spirit to the physical to the flesh. There was a wedding. There was a union of heaven and earth. Doon sa isang kimpal ng alikabok na yon na naging putik, handon yung buong universe. The element of creator and creation, all in just a tiny bit of mud. Tulad sa creation, now there's going to be recreation. Why did the man need that? Because he, or at least his eyes, had to be remade, recreated, reborn. And what did the Lord do? Anong ginawa niyo doon sa putik? Ikinulapol niya sa mata ng pasyente. Hindi sinabi kung nakapikit ang pasyente nung inilagay ang putik o kung nakadilat. Basta inilagay. So what was the Lord's way? Contact. There was a meeting, a joining together. Napakahalaga ng contact ng human at ng divine, ng flesh at ng spirit, ng earth at ng heaven. Kaya nung ipininta ni Michelangelo ang creation, ang artistic interpretation niya, ang Diyos Ama at ang tao nag-touch ang mga daliri. Something from heaven to something from earth, pinag-join, dun lang nagkaroon ng tao. Kaya yung tao may divine at mayroong profane. May spirit at may katawan, may banal at may putik na magkahalo. And the Bible says that God remembers that we are dust. Kasi kung minsan, ang lagi lamang na inaasahan that we are spirit, ang taas-taas ng ekspektasyon, and then God remembers that we are dust. Ay, oo nga pala. There is union. At ano bang ginawa ng Panginoon para magkaroon ng kagalingan? He spoke. There was God's word in the brew. May putik, may laway, may salita. Kumbaga yung salita, very spiritual kasi walang katawan, hindi mo nakikita tulad ng espiritu. Nagsalita siya. Sabi niya, pumunta ka, maglublob ka, lumusong ka doon sa paliguan sa Siloam. Psalm 107 verse 20, He sent forth His word and healed them. Ang salita ng Diyos nakakapagpagaling. Salita pa lang, naririnig mo pa lang, gumagaling ka na. Kung nakabukas, hindi lang ang iyong tenga, kundi ang iyong isip na pinupuntahan ng tenga mo. Pagpasok mo siyempre sa tenga, shoot agad sa brain. Kailangan nakabukas din yung mind, hindi lang yung ears. So God instructs and commands, go wash in the pool of Siloam. Now, this pool is very interesting. Dito rin pinagaling yung lumpo na pinalusong ng Panginoon. Sabi, bakit hindi ka gumagaling? Hindi po ako makalusong pag nakakaukaw yung tubig. Kasi doon yung pool of Siloam, dati yon na templo ni Asclepius, Greek god of medicine. Alam niyo naman ang Greek culture,
very prevalent sa Mediterranean at part niya ng Israel. At ang sibilisasyon na ito, na kinokopya ng Roman civilization, ay nakatanim yung kanyang mga maraming marka sa lahat ng lugar. So there was this temple to Asclepius, the Greek god of medicine. At may tubig doon. Dati nasa labas ito ng lungsod. Pero ang ginawa ni Herod Agrippa, nung pinalaki niya ang lungsod, pinalabas niya yung wall, in-extend niya yung mga pader, napalagay sa loob ng city, yung pool na yun. At maraming nagpupunta doon may sakit. Sapagkat paminsan-minsan, biglang kumukulo yung tubig na hindi mainit, parang kinakaukaw, bumubula, parang hinahalo mo. Doon naglulusungan lahat yung mga tao para gumaling. At yung unang lumusong, siya yung gagaling. Kaya hindi ngayon makalusong-lusong si paralitiko dahil nauunahan siya lagi. Kaya sabi ni Lord, hindi ka pala makalusong, buhatin mo na lang yung higaan mo at umuwi ka na at gumaling. Doon din nangyari sa pool na ito. At sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa pool of Siloam at doon mo hilamusan yung inilagay kong putik sa'yo. Pumunta yung lalaki, masunurin, gumaling. Ang isang tanong, bakit naman pinapunta pa ni Lord yun? Pool na ni Asclepius yun, isang Greek god, isang pagan god. Ano pa ang pwede nating isipin mga kapatid? Na hindi naman talaga kay Asclepius yung pool. Talagang ginagamit ng Diyos yun na pampagaling. Akala lang ng mga tao kay Asclepius, kaya siya yung napapapurihan. Pero ang totoo, sa Diyos Ama sa langit yun, nagkaroon lang ng branding. Kasi ang Diyos lang naman ang healer, walang iba. Satan comes to steal, ano pa? Kill, and destroy. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Only God heals. So kung nakakapagpagaling, galing sa Diyos. Nabigyan lang ng credit ang iba. Ang mga Kristiyano naman, takot na takot na, huy, baka sa iba yan, baka galing sa demonyo. Nagpapagaling ba naman ang demonyo? Ba't ka naman natatakot dyan? Baka galing sa Diyos, kaya lang napagkamalan na kung kani-kanino galing, hindi ibig sabihin nun hindi mo na pwedeng gamitin. Kaya nga natin nire-redeem, because the earth is the Lord's and everything in it. At ang Panginoon na mismo, ang kinakitaan natin yan. Kung merong lugar, merong proseso, may panalangin na ina-ascribe, ibinibigay yung credit sa iba, reclaim it in the name of God who created the universe and benefit from it. Hindi iwas ka ng iwas, ang nakikinabang tuloy, mga iba lang, yung mga mananampalataya, hindi tuloy makinabang. So pinapunta ng Panginoon dito sa pool na ito, yung lalaki, naghilamos at voila, gumaling. Interestingly, Jesus did not discredit and even used the pool. Kung lagi kang i-discredit, sabi na, uy, huwag na tayong gumamit ng gong, nagamit na yan sa pagtugtog sa mga anito. O, edi gamitin natin sa pagtugtog sa Diyos. Kung nagkaroon ng maling gamit, ituwid natin, pero alangan man di ka na gumamit, kanila na. Ano sila? Swerte. Sabi natin, huwag na natin gamitin yung mga nagamit na ng mga tribu, nagamit na ng mga pagan, kasi kanila na yan. Abe, pagka hindi mo ginamit ang anumang nahipo ng mga pagan, wala nang natira sa atin. Kaya yun ang konsepto ng cultural redemption. Inaangkin natin dahil alam natin sa Diyos yan, nakihiram lang yung iba, alam nga namang kanila na. So, be careful in judging miraculous situations. In judging what people might even consider as miraculous places or things. Be careful with religious branding. Walang brand ang Diyos. Siya ang brand. Kaya hindi mo sinabing, ay, pagan place yan. Ay, ito Christian place. Tapos tinatawag pa ng iba yung Israel, Holy Land. Walang ganon. Lahat ng hipuin ng Diyos, holy, in or outside of Israel. Lahat ng angkinin natin para sa Panginoon, atin, because the earth is the Lord's. And there is only one God, Creator. Ano pa ang pamamaraan ng Panginoon at instrumento ng himala? Sa istorya, you see here that the patient obeys God. So man's obedience is important in healing. Sabi ng iba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo. Naawa si Jesus, pero pinagawa din yung tao. Una, hindi siya nagreklamo na nilagyan ng putik yung mukha niya at mata. Meron siyang ginawa. Nung sinabi sa kanyang, lumublob ka doon sa pool, sumunod siya. Meron siyang ginawa. Hindi naman laging puro sa Diyos ang gawa, tapos sa tao ang ngawa. Walang mangyayaring himala pag ganun. Kailangan meron kang part. You always do your part.
Kayang-kaya tayong pagalingin ng Diyos, mag-isa niya, pero gano'n na lang ang pagpapahalaga niya sa atin, kahit hindi kailangan, isinasali tayo sa proseso. Kasi ang Diyos mahilig magsali, hindi magpuwera. So the man goes home well, singing, "What a difference a day makes." Biruin mo nga naman, sa araw na yun, wala siyang kamalay-malay. Maiiba ang buo niyang buhay. At pangalawa niyang kanta, "If You Could See Me Now." Kasi nakakakita na rin siya. Ang sarap nga namang kantahin yun. Ngayon, anong ina-expect natin? Matutuwa ang barangay? No. Nagkagulo. Una, nagkagulo dahil yung kilalang-kilala nilang nandun at namamalimos sa paanan at sa hagdanan ng templo, biglang nakakakita. Maganda sana ang kwento, pero nung dinala nila sa mga pare, kasi lahat ng himala dapat dinadala sa pare para i-confirm na, oo nga, may himala. Hindi ba ngayon din ginagawa yan sa Roman Church? Kailangan kung may himala, sabihin ng obispo, hindi himala, fake. Para i-confirm. Nung dinala ngayon si Bulag doon na nakakita na, sabi ng mga pare, teka. Di ba Sabat ngayon? Bakit ka pinagaling ng Sabat? Naku, yung nagpagaling sa'yo, masama. Kasalanan yun, demonyo yun. Sabi, bakit naman magiging demonyo yun? Gumaling nga ako, nakakapagpagaling ba ang demonyo? Demonyo yun, hindi niya sinunod ng Sabat. Ang nakita ng mga pare, yung problema, hindi yung solusyon. They problematize the healing. Sabi, siguro fake to, hindi ito yung sinasabi ninyo na blind from birth. Meron ba namang nakakakita na blind from birth? Ipinatawag yung mga magulang para patotohanan na siya nga yung taong blind from birth. So, nagkagulo-gulo. Sinabi ng mga magulang, yan nga, pero hindi namin alam kung sino nagpagaling sa kanya. Kasi ayaw ng mga magulang na masisi, dahil nga nagkaroon na ng utos. Sino mang maniwala na si Jesus ang Mesaya, itatakwil ng templo, itatakwil ng synagogue, kick out ka of the church. Kaya mga magulang ayaw mag-commit, sabi niya, tanongin niyo, may edad na yan eh. Ngayon, tanong sila ng tanong, paulit-ulit, sabi nung nakakitang bulag, ba't ba paulit-ulit kayo ng tanong? Siguro gusto niyo rin maging disciple niya, no? Anong gusto niyong maging disciple? Nagalit lalo yung mga tao at ang ginawa, sinipa siya palabas sa fellowship. He was kicked out of the synagogue. Itinakwil yung gumaling. Saan kayo nakakita ng ganyang uri ng pag-iisip? Only religious people can be so twisted in their brains. Diba? Ang pinaka-twisted ng mga tao sa balat ng lupa, hindi mga kriminal, hindi mga prostitute, mga relihiyoso, mga panatiko na sobra na ang pagkakapilipit ng kanilang pananalig, wala nang tama kundi sila lang. Wala nang mabuti kundi sila lang at lahat demonyo na. Hindi na nakakakita ng mabuti, ang laging iniisip, technicality, yung mga batas ng relihiyon at mga tradisyon. Kaya napakahirap kasama sa buhay ang mga relihiyosong tao. Napakakikitid ng mga utak, ang liit ng mundo at lahat demonyo sa tingin. Huwag niyo kong kontrahin dahil yan ang nasa istorya. Kaya ang Panginoon, inilalabas niya yung mga tao mula sa pagkakabihag ng relihiyon. Kasi nabihag na. Hindi na yung Diyos ang itinuturo, yung tradisyon na, yung mga reglamentos na, mga nakaugalian na, dumami na ng dumami yung bawal. John 9:35-41. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me so that I may believe in him," the man asked. Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe," and he worshipped him. This is one positive case of to see is to believe. Nakakita talaga siya, nanalig tuloy. Madalas to believe is to see. Pero siya, to see is to believe. Pero ang totoo, meron ng naunang belief. Kasi kung wala naman siyang paniniwala, hindi siya magpapalagay ng putik at hindi siya lulusong doon sa tubig. So may konting pananalig
At yung konti na yon, naging capital niya, sinunod niya, kumilo siya ayon sa konting pananalig at dahil doon, napaghimalaan, nagkaroon ngayon ng malaking pananalig. So it still begins with faith. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Ngayon natin nakita kung bakit sinabi ng Panginoon na yan ay bulag para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kasi may important statement na gustong gawin ng Panginoon, kailangan ng audiovisual aid. Kailangan ng exhibit. Sabi niya, dumating ako, may dalang paghuhukom. Ang mga bulag makakakita at ang mga nakakakita magiging bulag. Sinong tinutukoy niya? Lahat ng mga spiritually blind pero willing to acknowledge their blindness, they will see. Pero yung mga akala nila spiritually magagaling sila, marurunong, maaalam, nakakakita, pero hindi nila kikilalanin si Jesus, sila ang magiging malinaw na bulag. Sabi niya, ang pagdating ko dito ay magbibigay ng mga reversals. Magkakapalit-palit ang mga sitwasyon. Ang bulag, tulad mo, makakakita. Not only physically, but also spiritually. Kasi nakita nyo, hindi lang nakakita yung tao physically, nakita niya yung katotohanan kung sino si Jesus. Naniwala siya. At sabi niya, yung mga dilat, mga mulat, iyon ang mabubulag. Kasi ang yabang-yabang nila, akala nila, alam na nila, hindi na sila willing magpaturo, ayaw na nilang magbago ng isip. Maraming ganyan, mga spiritually blind. Kasi akala nila, they see. Binubuksan mo pala yung Bible, huwag mo nang buksan yan, Ayoko, hindi na ako magpapalit ng paniniwala. Ayoko na. Nakasara. Kasi akala nila, alam na nila. Yun ang tinutukoy ni Jesus. Yun ang makikita niyong bulag talaga. So the exhibit was clear, the message was crystal clear. And now we see God's purpose in the blindness of this man. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?" Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim to see, your guilt remains." Makabuluhang mga pangungusap. Sabi ng mga nakikinig, bakit? Kami ba tinutukoy mo? Kami ba ang pinaparinggan mo? Parang may gusto ka yata tumbukin. Ibig mong sabihin, bulag kami? At yung bulag na yan ang nakakakita? Hindi kami bulag, Nakakakita kami. Ang linaw. Marunong kami, aral kami, bihasa kami. Sabi ng Panginoon, dahil sinasabi nyo ngayon na bihasa kayo at marunong kayo, then you will be held accountable. You will be held liable to judgment. Kung sana sinabi nyong mangmang kayo, nagkamali kayo dahil sa kamangmangan, you will not be declared guilty. Pero sinasabi nyong marurunong kayo, pangatawanan nyo yan. Malaki ang ibabayad nyo kasi nagkakaroon kayo ng willful disobedience. Kahit sa court of law, syempre, iba naman yung homicide, iba yung murder. Iba yung iniisip mo 3 weeks ago, napapatayin mo yung tao, at iba yung nagulat ka, bigla mo siyang tinusok ng thumbtacks na matay. Diba? So, iba yung murder, iba yung homicide. Iba ang pataw na parusa. Ngayon, iba yung spiritually, mangmang ka kasi, kaya kung ano na pinagagagawa mo, at inaamin mo namang mangmang ka, kesa yung ang runong-runong mo, ayaw mo nang makinig, you will be held accountable for everything. This is a case where ignorance is really an excuse. No? And this is where a case where knowledge means condemnation. So what else is the method and element of the Lord? So, nagkita muli sila. Style ng Panginoon yun papagalingin ka tapos mawawala siya. At paglubos mo nang naunawa yung kahulugan ng pagpapagaling mo, magpapakita siya uli sa'yo. He gives you time to process what happened to you. So Jesus revealed Himself more to the healed patient. Nakita muli sila. And what is God's style here? The Lord's style? More and progressive revelation. Hindi naman nagpapakilala ang Diyos sa isang iglap. Ting! Tapos kilala mo na buong buo. Dahan-dahan. Pero ang susunod na level ng pagpapakilala niya, depende sa level ng kahandaan mo na maunawa yung mas mataas na katuruan. So dati, pinagaling lang siya. Jesus was only a healer.
Ngayon, nagkita uli sila nung tinanong ng Panginoon, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos, sa Messiah? Sabi, sino po ba siya para mapaniwalaan? Ako, kaharap mo na nga ako. Naniniwala po ako. And he worship. No? Ngayon, nagpakita si Jesus. Dati, nagpadinig lang. Faith comes from hearing. Yung bulag, nadinig niya ang utos ni Jesus, sumunod siya at dahil doon nakakita siya. Nakinig muna bago mamulat. Sumunod muna sa nadinig bago lubos na nakita si Jesus. And so the miracle only served as a catalyst, as a beginning, as opening for more blessings, for the greater sight, and that is to know Jesus as the Messiah, as the Lord. Hindi yung napaghimalaan ka na ng Diyos, hindi ka na uli sumipot dahil napaghimalaan ka na, nakuha mo na yung gusto mo. Yung pala may kasunod pa at mas mataas na uri ng mga pagpapakilala, hindi mo na na-avail. But this man was able to get the additional blessings. Those that believe will see. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Sa pananalig, hindi lang sa nakikita, hindi lang sa naaabot ng isip at ng reason. So the recipient of blessing gets to know and then worships Jesus. And this is a great element of the Lord's touch, worship. Worship by the beneficiary seals the transaction and the healing. Yung babaeng dinudugo na gumaling dahil palihim niyang hinawakan ng laylayan ng damit ng Panginoon, hindi pumayag ang Panginoong Hesus na gano'n na lang. Sabi niya, sinong humipo sa damit ko? Naramdaman ko, may kapangyarihang lumabas sa akin. Lumipat doon sa babae. May contact na naman, nakita ninyo. Laging may contact. Sabi ng mga disciples niya, ang dami-daming tao, paano naman natin malalaman ang dami naman humihipo sa inyo. Pero nakilala ng Panginoon yung hipo na may pananalig. Kesa sa hipo na uzi lang. So yung babae inamin, ako po, patawarin niyo po ako. At lumuhod siya sa harap ni Jesus, nag-worship. Yung worship na yon, tulad ng worship ng ginawa nitong bulag na nakakita, naging seal, selyo, guarantee na hindi na mababawi ang himala. Sabi ng Lord kay babae, sige, umuwi ka na, galing ka na. Ang totoo, kanina pa galing, pero ano ibig sabihin galing ka na, nakita natin, talagang galing ka na. Na seal. Kung kayo napaghimalaan ng Panginoon, hinipo, pinagpala, pinagaling, aba dapat, worship ang ending nun. Hindi lang thank you, worship talaga. Because, kumbaga, doon kayo nagkapirmahan ng kontrata ng Diyos. Signed, sealed, delivered ang usapan. Kailangan ng ending talaga worship. Worship, of course, doesn't only mean attending a formal event, but righteous living. Yung paralytic na pinagaling ng Panginoon, nung makita niya nung susunod na mga araw, sabi niya sa John 5:14, see, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you. Yun, na paralitiko dahil sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kita mo na, galing ka na. Huwag ka nang babalik sa kasalanan mo at malamang na mas masahol pa sa dati mong sakit ang dumapo sa'yo. Pero nandun siya, sa sila nagkita sa temple, nag-worship. Ganun talaga dapat. Pag tumatanggap ka ng pagpapala, sasamba ka. Pagsambang formal, attending temple, and pagsambang lifestyle, righteous living. Ano-ano mga application ang pwede nating mapala dyan? That blindness and illness and weaknesses can be great projection screens of and openings to experience God's power. Kung meron kayong weakness, sakit, problema, pag pinayagan nyo ang Panginoon mag-project ng mensahe doon, mababasa ng mundo ang mensahe niya, magagamit sa mabuti ang inyong pagkakasakit, at pag nagamit na sa mabuti, kagaling na kayo. Katulad ng pilay na pinalakad, yung kanyang pagkapilay ang nagpaliwanag sa tao kung sino si Jesus. Katulad ng alak na naubos, problema, dahil naubos yun, nakilala ko sino si Jesus, naghimala siya.
Itong taong bulag, dahil siya'y bulag, nabigyan tuloy ng paningin, nakilala si Jesus. Kung dati ka nang nakakakita, di walang makikita na ginawa sa'yo ang Panginoon. Kaya kadalasan, mas maganda yung mga patotoo ng mga taong galing talaga sa pinakamadilim at pinakamaruruming pusali. Kasi nakita kung paano sila nalinis. It is about turning a disadvantage into an advantage. Kaya sabi ni Paul, alam nyo, ang dami kong kapintasan, ang dami kong problema, ang dami kong paghihirap, pero lahat ng yan, ginagamit kong screen para makita ang luwalhati ng Diyos. Na kahit wala akong pera, kumakain ako, kahit ako pinapatay nila, buhay pa ako. Ayan, sinong nakikita? Ang kilos ng Diyos. Turn your lives, especially your problems and weaknesses, into screens by which God could project His power, His holiness, His love, and many people will see it as you experience it. Kaya ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:10, "For when I am weak, then I am strong." Kasi kung kulang ako, di pupunuin ako ng Lord, yung kakulangan ko, yun ang kapunuan ko. Kung saan ako mahina, papalakasin niya ako, di yung hina ko, magiging lakas. Pero yung lakas ko na ipinagyayabang ko na, hindi na pupunuin ng Diyos kasi pinagyayabang ko na, iniisip ko puno na, ba't pa niya dadagdagan? Yun ngayon na magiging kakulangan ko. Kaya ina-acknowledge natin kahinaan, magiging lakas, at yung pinagyayabang nating lakas, magiging kahinaan. Kasi sa sarili na tayo sumasamba. Pag pinansin natin yung tao, wala tayong nakitang pait sa kanyang ugali o attitude. Wala. Although blind from birth. Yung iba, may kapansanan, may kakulangan, may bitterness. Ba't kaya ako ipinanganak na kulot? Hindi tuloy ako makuhang model ng shampoo. Di ba? Pwede ka naman maging model ng panghuli ng insekto. Kasi pag may pumasok ka sa lagubang sa ulo mo, di na makakalabas. Wala pa lang ang ganung produkto, kaya hindi ka pa lang nagiging model. No? Maghintay ka lang. Meron mga taong, ba't kaya ako pinanganak na mahirap? Ba't ako pinanganak na ganito? Ba't ako maraming peklat? Bakit ako ganito? Ba't ako ganun? Tapos bitterness ang laman ng puso. Envy, inggit doon sa kanyang hinahangaan, at pagka naiinggit ka, ang kasunod, mamimintas ka. 99.99 ng pamimintas ay galing sa inggit. Ang mga pintasera, inggitera. Kasi kung hindi ka naiinggit, ba't ka namimintas? Ang totoo, dapat ka maawa. Ba't mo pinipintasan? To make yourself feel good. Because you think na meron siyang wala ka. Kaya ka namimintas. Kaya titingnan natin yan. Every criticism is a cry for help. When you gossip, when you criticize, what you're really saying is, I am so insufficient inside of me. Kulang na kulang ako, salat na salat, dukhang dukha. Kaya ito ngayon, pinuputol ko lahat ang ulo ng matatangkad para ako maging matangkad. Pinupuro na ko ang dumi nila para magmukha akong mas malinis. Kaya yung criticism, bitterness, dapat alisin sa buhay. Kasi hindi ka tatahanan ng Espiritu ng Diyos at hindi ka gagaling kung puro bitterness ang laman ng puso mo. Tuwang-tuwa si Satanas pag bitter ka. Kasi yan ang gusto niyang tirhan. So do not harbor bitterness about your or your loved ones' situations. Dapat bitter na yung tao. Nakapanganakan, bulag, pero wala tayong nakitang ganon. The man blind from birth did not show this attitude. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness. Maganda na gusto nyo magtanggal ng peklat, gusto nyo mag-ayos ng buhok, gusto nyo tanggalin ng mga kung ano-anong may kikekwek sa inyong paa. Pero unahin natin, tanggalin muna natin ang bitterness sa ating puso. Mabigat dalhin, at lahat ng blessing na dumadating sa inyo, tumatalbog. Kasi para kayong merong shield. Rejecting God's blessings. And that could be bitterness. Dapat yan bunutin. Because bitterness contradicts God's blessings. Now, as we have seen, healing can come about when divine elements, like Jesus as a saliva, divine power, like God's Word and God's Spirit, mix with earthly instruments like the dust, or call it medicine or call it technique.
Pag yung galing sa Diyos, nakiisa dun sa elemento ng earthly life, and then touch the sick person's weak or sick body parts or spiritual illnesses, the patient receives God's touch. The patient hears and obeys God's prescriptions and commands. Nagkakaroon ng healing pag yung power ng Diyos ay nakakapartner ng ating kahinaan. Pagka yung kanyang pag-ibig nakakapartner ng ating pangangailangan. Pagka yung kanyang kapangyarihan ay pumapasok sa earthly dimensions. The saliva of Jesus mixing with dust. The Spirit of God mixing with dust. The Word of God getting into our brains, which is matter, and spirit, kasi ang layo ng nararating yan, beyond the skull, nagkakaroon ng himala. Think about that. Paano isisilang sa inyong physical world yung spiritual power of God? Tulad ng paano isinilang si Jesus sa physical world, samantalang siya ay galing sa kabila at siya ay espiritu ng anak ng Diyos. Kailangang isilang sa inyong buhay yung hindi nakikita, hindi nahihipo na kapangyarihan ng Diyos. We've got to allow the invisible power of God to be incarnate in our lives. Paano nyo gagawin yon? Isipin nyo at ipanalangin. Personal yan na pagsisikap. Ngayon may tanong. Bakit daw ang daming naboborn again, nagba-Bible study, lumalapit sa Diyos, kasi lang may problema? Sabi pa nga ng iba, yung religion naman, saklay lang yan, crutch lang yan, ng mga may kapansanan, ng mga may pangangailangan, ng mga mahihina, ng mga walang pag-asa. Salamat! May napupuntahan yung mahihina, yung mga walang pag-asa, at yung may pangangailangan. Kasi kadalasan mga kapatid, di ba pinag-usapan natin yung contact point? Yung lugar at panahon na ang Diyos at ang tao ay nagkakadikit, kadalasan, nabibigyan lang natin ng puwang na dumikit sa atin dun sa lugar at oras ng ating pangangailangan. Bigla kang nawala ng brake habang nagdadrive ka sa Cannon Road, bigla kang nagdasal. Nagka-contact point. Pero kung wala kang problema, siguro, kanta ka lang ng kanta, tugtog ka ng tugtog, pero wala kang dasal. Biglang nagkasakit ang nanay mo ng malubhang sakit. Eto ka ngayon, pray ng pray. Text pa ng text sa iba, ipag-pray yung nanay ko. Nagkaroon ng opening. Kasi maraming tao, mga kapatid, kung hindi pa malugi sa negosyo, masunugan, manganib ang buhay, magkasakit, maghirap, iwan ng nobyo, hindi maaalala ang Diyos. Hindi magbubukas sa Diyos, wala tuloy contact point. Eh ngayon, kung ang lusog-lusog nyo, ang yaman-yaman nyo, ang sarap-sarap ng buhay, tapos nakabukas ka sa Diyos, lagi ka rin nagdadasal, nananalangin, naglilingkod, nabubuhay ng maayos, yung contact point mo tuloy-tuloy, kaya hindi mo na kailangan maghirap o magdusa para mapalapit sa Diyos. Pero higit maraming tao naaalala ang Diyos dahil humina o nangailangan. Contact point. Ang contact point ng mama na to, yung blindness. Yung iba, yung paralysis. Yung iba, yung gutom na gutom, pinakain ni Lord, nagkaroon ng contact point. Kayo mga kapatid, anong contact point nyo sa Diyos? Kailan kayo nagiging very godly? Pag marami kayong pera o pag wala? Kasi pag nagiging godly kayo, pag wala kayong pera, dadalasan ng Diyos na wala kayong pera. Diba? Sabi, ang lapit-lapit ng anak ko na ito sa akin pagka walang makakain. Bigyan ko nga ito ng hanggang pinipig lang ng mga pagkain araw-araw para laging lumapit kasi miss ko na siya. Gusto ko siya laging kasama. Pero kung ang lapit-lapit nyo sa Diyos sa oras ng inyong kalakasan, ang lakas-lakas nyo, naglilingkod kayo, sabi ni Lord, lalo ko itong papalakasin kasi yun ang contact point. Ngayon, kung busy kayo, walang contact point kasi nawawala ang Diyos sa schedule nyo, anong ginagawa ni Satanas? Lagi kang ginagawang busy para talagang hindi ka na makakontak. Pero kung busy ka na, iaagaw mo ang Panginoon, sabi ni Lord, I will always bless. Yung business niya, magiging fruitful. Kasi hindi naman ako napupwera sa agenda niya kahit busy siya. Kung ang dami-dami mong pera, laging kasama ang Diyos sa plano, sa budget, kasama, malalong dadamihan ni Lord. Sabi niya,
hindi siya nabubulag ng pera, hindi na ilalayo sa akin, inilalapit pa nga, damihan ko nga. Alam niyo, kung gusto tayong pagpalain ng Diyos, wala namang makakapigil. Kung ayaw kayong pagpalain, wala rin makakapilit. Kasi Diyos siya. Kaya yung iba na ipinipinta sila, simba naman kayo ng simba kasi lang weak ang karakter nyo. Yun yung blind, na ina-accept ang blindness niya, yun ang makakakita. Pero yung ayaw sabihin, hindi ako weak, hindi ko kailangan yan, yun ang mananatiling blind. As we have seen very clearly in the story. No? Because of their weakness, when people surrender their weakness to God, that becomes the contact point. Huwag na nating antayin lagi tayong maging weak para kumontak. Pero kung weak na, we know that we have hope. Kaya inaawit-awit natin, God is here. Let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am well, because God is here. Pero meron bang contact point? Meron bang opening? Kadalasan ang nagiging opening, halimbawa, umattend ka na isang Bible study, may nadinig ka isang kanta o may nadinig kang mensahe, pumasok talaga sa isip mo, hindi lang sa tenga, nagka-contact point. Kaya mahalaga, nagba-Bible study, nakikinig, because faith comes from hearing. Now, healing should reveal Jesus and should reveal God the Father. Healing should let the recipient know God more. Healing should lead to worship. What could be your loved one's illness? May mahal ba tayo sa buhay na mayroong physical, mental, emotional, or spiritual illness? O tayo ba meron? Huwag niyong hayaan yon na ipanghina ng loob niyo. Turn it into a blessing. Turn it into an empty screen ready to project God's light. Meron ba tayong mga kabiguan? Huwag yung sobrang ikalungkot. Use it as a contact point with God. Surrender your sorrows, your failures, your weaknesses to God. At tulad nung daliri ng Diyos Ama, artistically represented in this painting by Michelangelo, to match, humipo, dumikit sa dulo ng daliri ni Adan at nagkaroon ng power exchange. Lumipat kay Adan, lumipat sa tao ang Espiritu ng Diyos. Let the Spirit of God mix with and empower any appropriate, available, and useful instrument to touch you. Tulad noon, putik. Kung maselan yung bulag, ayoko niyan, putik. Wala bang baking soda? Di ba? Baking soda na lang para medyo acceptable. Bakit naman putik? Sa'yo nang pinili ng Diyos para ka i-bless eh. Ngayon, kung pinipili ng Diyos na i-bless, isang dating maruming tao na ngayon ay nagpapatotoo sa'yo at gusto kang dalhin sa Panginoon, nung sabihin, hoy, tingnan mo nga ang record mo bago ka magsalita sa akin. Hindi ka mabe-bless. Minsan gusto kang i-bless ng Panginoon sa isang pastor na walang pustiso. Hirap na hirap mag-pronounce lahat ng PF kasi walang ngipin. Ayoko makinig dyan. Tumatalasik ang laway, etc., etc. Kung doon kayo be-bless, ang selan-selan mo. Merong mga taong ayoko sa pastor na yan, hindi ko gusto ang hairstyle niya, hindi ko gusto ang bla bla bla. Sino ba naman ang taong may gusto doon sa putik? Kung yung ba ang gagamitin ng Panginoon, i-welcome nyo at siguradong magiging blessing. Marami tayong tinatanggihan dahil sa ating mga kaartehan. Maybe a teaching or a teacher. Kung minsan ayaw mo ng teaching, wala ka namang makikitang teacher sa mundo na 100% ang ituturo, gusto mong marinig eh. Ang tatanong mo lang sa sarili mo, pag nadidig ko ba ito, nagbabago ba yung buhay ko? Do I become a better person? Do I become godlier? At kung yun ang nagiging effect, general effect, hindi ko napapansin yung mga maliliit na effect that bothers me. Wala namang 100% nagkakasundo. Minsan ayaw mo nung teacher, ayaw mo nung teaching, ayaw mo nung situation. Meron pang ayoko mag-host ng Bible study sa bahay kasi matagal na silang nakaalis, naglilinis pa ako. Pero alam nyo kung sino talaga nabe-bless yung host kasi hindi siya pwedeng umabsent. Kung minsan, kailangan inoobliga mo sarili mo kasi kung binibigyan mo yung sarili mo ng ang daming leeway, ang daming kaluwagan, ginagamit mo yung luwag para lumayo, nawawala yung contact point. Yung mga dapat yung laging late sa church, doon mo ibigay yung susi, ikaw magbukas. Para talagang bumangon ng maaga.
Maraming beses mga kapatid, dapat natin pilitin ang sarili natin para magka-contact point. Kasi kung likas lang ang susundin natin sa sarili natin, puro palayo sa Diyos, puro layaw at katamaran ang gugustuhin natin. God is looking for contact points. Humahanap siya ng dadapuan. Kung airplane ng Diyos, eto, naghihintay na mag-landing sa'yo, meron ka bang airport? Meron ka bang airstrip para landingan ng Diyos? O pagod na kaiikot, walang malandingan, tapos ang daming helipad para kay Satan. Kasi si Satan then prowls around looking for someone to devour. Hanap ng landing point. Saan kaya ang contact point ko? Ang taong ito, pag gutom, mainit ang ulo, gugutumin ko nga. May contact point si Satanas. Ang taong ito, pagka mataas ang sugar, ganito ang mangyayari sa kanya. So huwag mong pataasin para huwag magkaroon ng contact point si Satan. Diba? Ang lalaking ito, pagka nakakakita ng nakaminisskirt, talagang nauulol. O di, huwag kang tumingin para hindi ka maulol kasi contact point. Pero contact point ng temptation. Tatandaan natin, ang Diyos at si Satanas, parehong naghahanap ng malalandingan. Tingnan mong sarili mo kung kanino ka hospitable. Sa mga lifestyle, sa ginagawa natin, sinong gusto natin mag-landing? Madaliin malaman. Ingatan. Linisin natin mga sarili para tayo daluyan ng pagpapala ng Diyos. Tulad nung taong nakakita, dahil sa patotoo niya, marami siyang madadala sa Panginoon. 2 Timothy 2:21, if a man cleanses himself, he will be an instrument for noble purposes. Made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Now, kahit tayo marumi, nagagamit tayo ng Diyos kung gusto niya tayong gamitin. Kaya yung mga ibang worker, nalilibang, sabi lang, meron naman akong kasalanan, pero effective pa rin akong singer eh. Kahit may kasalanan ako, effective pa rin akong dancer. Effective pa rin akong teacher o preacher. Akala nila ngayon, pwede nang pagsamahin yung dalawa. Up to a point, pinapayagan ng Diyos, kung gusto niyang payagan, at kung gusto kanyang gamitin. Pero itong tanong, mga kapatid, kung sa ating mga karumihan, nagagamit tayo ng Panginoon, ano pa kayang paggamit ang gagawin niya sa ating kalinisan? Kung pinagtsatsagaan ka ng Diyos na gamitin sa ating mga kapintasan, ano pa kaya kung isa-isa nating inaalis yan at nagiging katangian? Hindi lalo ang magiging paggamit sa atin ng Diyos. So huwag kayong makontentong ginagamit na lang kayo kung pwede namang mas magamit pa at mas makapagbigay pa tayo ng luwalhati. Napakahalaga. Hear God's Word and complete the process of healing by having contact with God's instruments, by hearing God's Word, and obeying God's prescription. Hindi sapat na nilagyan ng putik yung mata niya. Nagsalita si Lord, nakinig siya, may inutos si Lord, lumubog ka sa pool, ginawa niya. Naririnig niyo ang salita ng Diyos. May contact point tayo sa salita ng Diyos. Anong inuutos sa inyo individually at sa akin? Pag ginawa pa lang natin yon, doon ako kumpleto yung cycle. Makinig sa salita ng Diyos. Yung salita man ay pangako, utos, itinutuwid tayo, palo, o comfort, lahat yon dapat pakinggan. Psalm 119 verse 28, my soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. Ang linaw. At sabi sa Psalm 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Isa pang mahalaga na ginawa ng bulag na ito, na malimos siya sa pintuan ng templo. Nakita tuloy ni Jesus. Marami pong mga mayayaman, technically are beggars by the temple door. Bakit? Marami tayong na-encounter na ministry ni Lord, pinagaling niya, pulubi, pero mayaman. May mga tagabuhat, may mga nag-aasikaso. Kasi nung araw, kung may sakit ka, mayamang ka't mahirap, dinadala ka sa mga pintuan ng templo o sa mga daan na patungo sa templo. Bakit? Pinaniniwalaan ng mga tao noong unang panahon na kung ikaw ay nasa paanan ng templo o sa pintuan ng templo, darating at darating at darating yung panahon na may pupunta sa templong isang banal na tao
na makikita ang iyong kalagayan at mapapayuhan ka o mabibigyan ka ng lunas. Kaya mayamat mahirap, namamalimos doon sa may templo. Hindi lang pera ang hinihinging limos, kundi runong ng maaring dumaan na isang pantas. So, paano gumagaling ang mga tao? Pagpapakumbaba, pagtanggap ng iyong pangangailangan, at paglalagay sa sarili mo doon sa pwede kang madaanan ng pwedeng magpayo, available ka kasi. So, kung meron tayo mga pangangailangan, do not hesitate to beg, whatever it means in your life. To be at the temple steps and door, and to let a holy man touch you and prescribe healing. Kung sino man yung gamitin na yun ng Diyos, makapagpayo sa iyo, makapanalangin para sa iyo, yun yung equivalent ng mga holy men of the past. Meron kayong kamag-anak, mahal sa buhay, na nangangailangan ng healing ng Diyos, bring that loved one at the temple door. Ilapit nyo kung saan maaaring siya ay makatanggap ng pagpapalang espiritual. And when you receive blessings, give glory to God. Worship like that man. So, merong stages yung buhay ng tao. Bulag, nangangailangan ng pagpapagaling, nagkaroon ng encounter with Jesus, nilagyan ng putik, pero hindi pa tapos yun, pinapunta pa doon sa tubig, naghilamos doon, pagkatapos gumaling, pagkatapos nagkaroon ng problema dahil sa kanyang paggaling, pero nanindigan siya para kay Jesus, at ang ending, pumunta siya sa temple to worship, muli niyang na-encounter si Lord at nagpakilala ng lubos sa kanya at siya'y sumamba ng totoo. Na-seal yung pagpapagaling. Ang tanong, kung tayo po yung bulag na taong yon, nasang stage kayo ngayon? Bulag pa ba? Kinakausap na ba? Nalagyan na ba ng putik pero hindi pa sumusunod doon sa tubig? Naghilamos na ba't nakakita? Tapos ngayon nagkaroon ng problema. Maraming ganyan. Pag napalapit kayo sa Diyos, ang kakaproblema kayo, magagalit yung mga kamag-anak nyo, magagalit yung mga kung sino-sino. Pero naninindigan na ba? At nagwo-worship na ba? At lalong nakikilala ang Panginoon. Ang totoo, tayo yung blind man sa kwento. Kasi kung hindi tayo yon, ba't pa tayo nagbabasa? Para ano? Para maaliw? God's Word is here because it is for our healing. And unless you assume the position of the patient, God cannot be your healer. Maliban na lang gusto nyo kayo yung healer sa kwento. Masyadong matayog na ambisyon. Tayo yung pasyente. Ano ang relevance ng kwentong ito sa ating lahat? Ama namin sa langit. Salamat sapagkat sa mga ganito mga kasaysayan, na bagamat totoo, literal na nangyari, may pakinabang kami dahil meron din itong symbolic value. Ipakita nyo sa amin kung anong kalagayan namin in relation to that blind man. Kumisan, kami naman yung mga kontrabidang Pharisees. Kumisan, kami yung mga magulang na ayaw managot. Kumisan, kami yung putik. Na bagamat putik kami at marumi, hinahaluan nyo, Lord, ng inyong blessing, ng inyong anointing, ng inyong matatawag na saliva,